Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Naglabas na po ng statement ang ABS-CBN patungkol sa naging desisyon ng MTRCB o Movie and Television Review and Classification Board na i-deny o masasabi nating ibasura ang inihain na motion for reconsideration para sa noontime show na It's Showtime. Sa kanilang statement, sinabi ng ABS-CBN na patuloy pa rin ang pag-airing ng It's Showtime habang hindi pa final at executory ang ipinataw na suspensyon. Samantalang habang hindi pa final at executory ang ipinataw na suspensyon, nais naming ipaalam sa aming mga viewers o yung mga madlang people dyan, makinig. Yung mga panatiko, makinig. O pinaalam sa inyo na patuloy pa rin mapapanood ang It's Showtime sa Kapamilya Channel, A2Z at GTV. Pwede rin itong mapanood sa Kapamilya Online Live, I1TFC at TFC. At nagpasalamat din ang ABS-CBN sa kanilang mga taga-suporta. Buong puso kami nagpapasalamat sa lahat ng nagmamahal, sumusuporta at nanonood ng aming programa. Patuloy kaming maghatid ng saya at inspirasyon sa aming minamahal na madlang people. O yan po yung yan po yung statement ng ABS-CBN tungkol sa pagbasura ng MTRCB sa kanilang motion for reconsideration. So kapag final and executory na, titigil sila ng 12 araw at 12 airing days. So Monday to Saturday, hindi kasama yung Sunday, at susunod ulit Monday to Saturday. So 2 weeks bale hindi i-air ang It's Showtime kapag final na at executory. Malapit na po yan. Hindi naman pwedeng tumagal yan kasi nga nabasura na yung appeal, yung kanilang motion for reconsideration. So hintayin lang natin, mga ilang araw lang yan, hihinto na yung It's Showtime. Di natin alam yung baka sa TV lang talaga mawawala, pero sa Facebook, sa YouTube, baka mapanood nyo pa rin. Kaya tuwan-tuwa pa rin kayo. Makikita nyo pa rin doon si Vice Ganda. Alam nyo mga kababayan, habang binabasa ko to, nakakalungkot na biruin ninyo, dahil lang sa 2 tao, mawawala ng trabaho yung ilang mga staff dyan sa It's Showtime. Dahil lang doon sa 2 tao na naglampungan, dahil lang doon sa 2 tao na hindi napigilan ng kanilang mga sarili. Na ako nagtataka naman, meron naman silang bahay, galing naman sila sa bahay, lagi naman silang magkasama sa bahay. Kulang pa ba yun? Na kailangan hanggang doon sa inyong programa na pinapanood ng mga bata, at in fact meron kayong mga kasamang mga bata, hanggang doon dadalhin nyo yung inyong mga paganyan-ganyan. Kakain ka ng icing, ikot-ikot mo sa daliri mo, tapos kulang na lang magsubuan munti ka na subuan si Visceral ni Ayon, munti ka na. Siguro nahiya yung isa kasi alam niya mangyayari kabastusan yung kalalabasan, so medyo iniwas niya yung sarili niya. Siya na lang yung kumuha ng cake at sinubo doon sa kanyang bibig. Yan, may papikit-pikit pa yan. So yung mga ganong gawain, di ba kayo nagsawa? Magkasama naman kayo sa bahay, siguro ganong ginagawa ninyo. Bakit ginawa nyo pa yan doon? Bakit? Ayan tuloy, ang daming mawawalan ng trabaho ng 12 araw. Saka alam naman ng tao na sweet kayo. Kailangan pa bang ipakita nyo yan sa tao, sa mga bata? Dapat hindi na. Doon na lang sa bahay. O sa bahay hindi kayo sweet. Nag-intriga pa So dahil doon, nawawalan ng trabaho 12 araw. Pero sabi ni Vice Ganda, bibigyan niya raw ng ayuda. Pero kulang yung ayuda Kulang yung ayuda. Magkano ayuda?
Oh, okay lang kung bigyan niya ng ano, mga sabihin na natin 3,000. Yung mga ordinary manggagawa, 3,000 isang araw. So, sa akin, okay na yun. Hanggang matapos yung suspension. O 3,000 times 12. Yun, pero kung bibigyan mo lang ng 10,000 dun sa span ng suspension, kulang yun. Kulang yun. Kasi, may allowance yan. Nagbabayad ng tax yan. May SSS yan. May pag-ibig yan. O, dapat yun, bayaran din ni Vice Ganda. Kasi unang-una siya naman may kasalanan dyan. Kasalanan ng dalawa yan kaya nagkaganyan. Di ba? O kaya naman, kung masyadong labs na labs itong dalawa ng ABS-CBN, dapat with pay yung suspension. Kahit hindi umaere itong Showtime, bayad pa rin yung mga mawawalan dyan ng trabaho. Di ba? At dapat, salary deduction dun sa dalawa. Dapat sila magdusa, hindi yung ibang tao. Oh. Kasi ito mangyayari niya na mga kababayan, hindi lang ako sigurado, pero malamang sa TV lang sila mawawala, pero sa YouTube, sa Facebook, sa online, makaipalabas pa rin sila. So hindi siguro mawawalan ng trabaho yung iba. Pwede mabawasan lang kasi iba yung kita mo sa television, kasi sa television may mga ads ka eh. Sa online wala ka namang ads eh. Oh. Iba pa rin yun. So malamang hindi pa rin kompleto yung sweldo. Kung magtutuloy-tuloy man sila online, kulang pa rin yung sasahurin. Ewan ko lang kung papayag ang ABS-CBN na ganun, na fully paid pa rin sila sa isang araw nila, o dun sa 12 days na mawalang it's Showtime sa television. Okay lang yun, pero kung hindi, ayun ang dapat sagutin ni Visceral. Bayaran mo yun, kagagawan mo yan eh, kagagawan niya ni Ayon yan eh, di ba? So dapat ganun para lahat masaya. Kaya-kaya mo naman yan eh. Nakabili ka nga ng BMW, di ba? Oh, kaya-kaya mo yan kahit saan ka nga masuspindi eh. Hindi ka mauubusan eh. Kawawa lang talaga yung naapektuhan dahil dun sa ano nyo, sa pinaggagawa ninyo, na dapat dun yung ginagawa sa bahay ninyo o kaya dun sa comedy bar ninyo. Hindi dapat yan sa noontime show. Daming bata dyan, daming nanonood. May kasama pa nga kayong bata eh. Hindi nyo ba napigilan? Hirap na hirap ba kayong pigilin? Ang inyong mga ganyan-ganyan. Eto mga kababayan, basahin lang natin ilang komento bago tayo magtapos. Kasi mga nanggigigil to mga to. Mga nanggigigil mga kababayan eh. Oh. Ito sabi ng isa, may oras din sila. Ang ganyan pa oh. Ano yan eh, Duterte. Kumumpi na kayo kay Duterte. Kala ko ba kalaban nyo si Duterte? Ba't ngayon nasuspindi kayo? Duterte na kayo. Ganun eh, closed na eh. Closed fist eh. Di ba Duterte to? May oras din sila. Duterte. Kung di man ngayon, baka sa susunod. At darating din ang araw na karma ang magpapabagsak sa kanila. MTRCB. So pababagsakin daw nila ang MTRCB. Hindi mo naman mapapabagsak ang MTRCB. Kasi ahensya ng gobyerno yan eh. Bakit mo mapapabagsak yan? Hindi naman yan noontime show. Hindi naman noontime show yan eh. Yang MTRCB ay ahensya ng gobyerno na itinalaga, yung mga opisyalis yan, itinalaga yan ng ating presidente para pangalagaan ang mga manonood. Binabantayan ang mga pinalalabas sa telebisyon para hindi maabuso katulad na ito nangyari, na naturuan kung paano kumain ng icing. Ganun yun eh. Binabantayan nila yan para hindi magaya yung mga ginagawa ng mga tulongges. Paano na lang kung walang MTRCB? Hindi mababantayan yung mga nangyayari. Baka kung hindi nabantayan ng MTRCB yan, pumunta ka dun sa mga yung mga bata kumakain ng ng icing, nagsusubuan, yung mga estudyante, yung mga bata nagsusubuan. Tapos pupikit-pikit pa ng mata. Di ba? So, ganyan yan ang trabaho ng MTRCB, magbantay. Tapos pababagsakin mo. Under yan ang Office of the President. So, hindi mo papabagsak yan. Hindi naman noontime show yan.
Ito mga to, may masabi lang talaga eh, no? Tiwala lang kapamilya. Babalik at babalik din na mas maliwanag pa kaysa noon. Fight! O yan. Gigil na gigil. Galit na galit. Gustong manakit. Ito pa. Sabi ng isa nating kababayan, Showtime forever, nakakatanggal stress. Paano ngayon yan? Suspendido na ang It's Showtime. 12 araw kapag dumating na yung finality. Wala ka ng pantanggal stress. Ikaw na ngayon may stress. 12 araw ko tuloy may stress. Wala nang Showtime eh. So, kawawa naman. Kawawa naman itong kababayan natin. Tanggal tuloy yung pantanggal stress. Ang kunat naman ni Lala. Ito yung di ba may chichirya na Lala? Siguro yun yung feeling niya. Ang kunat no? Ang kunat ng chichirya. Pati ba naman chichirya? Dinamay mo pa? I love It's Showtime. Palakpakan natin ha. Bilib ako dito sa mga panatiko eh. Kahit itong dalawa, si Vice saka si Iyo na may kasalanan kaya nawalan ng trabaho o mawawalan ng trabaho yung ilan dyan, ilab pa rin nila. Oh, solid Showtimer hero. Love you, Mimi, Vice, and Ayon. So, loves na loves talaga nila, no? Kahit alam nila, ang may kasalanan kaya nasuspindi ang It's Showtime dahil sa dalawang tulongges na to. pero love pa rin nila. Ano ba naman kayo? Hindi sila naawa doon sa mawawalan ng trabaho ng 12 araw. Dahil nga love nila si Vice. Kahit mali, love pa rin. Kahit etong dalawa may kasalanan, love pa rin nila. At maghihintay ang maglang Pepol sa magarbong pagbabalik. So hinihintay nila yung pagbabalik. Kasi nung kung matatandaan ninyo, nung nagsimula sila sa GTV, di ba si Vice, si Visceral, nag-helicopter pa eh, di ba? Helicopter papunta dun sa GTV, galing ABS-CBN papunta nga GTV, naka-helicopter. Ngayon kaya, ano kaya mangyayari magarbong pagbabalik? Baka naman jet na jet. Yung fighter jet, fighter jet ang mangyayari. Lilipad ng mabilis yan, iikot, dadaan mo ng MTRCB, papasok sa building ng MTRCB. Parang 9/11 lang Papasok dun sa loob ng MTRCB, papasok sa building, tapos lalabas at pupunta ng GTV. So baka yun yung inaantay nilang magarbong pagbabalik. At ito yung walang katapusang Lala Soto resign. Pwede ba pinag-resign si Lala Soto? Wala naman siya kinalaman dyan. Siya ang chairperson ng MTRCB. Pero sa issue ng It's Showtime, nag-inhibit si Madam Chair. Kasi ayaw niya malagyan ng kulay yung desisyon ng MTRCB as an agency under the office of the President. Para walang issue. Para walang magsasabi na bias. Kahit hindi naman talaga bias, pero para makaiwas lang. O sige, kayo na magdesisyon dyan. Hindi ako makikialam dyan. O, anyari. 30 miyembro ng board lahat yan. Unanimous ang desisyon na suspindihin ng It's Showtime at ibasura yung motion for reconsideration ng It's Showtime. Hindi kasama si Lala Soto dyan. So dapat ang panawagan ninyo, lahat ng board o miyembro ng board ng MTRCB resign. Dapat ganun. Ba't bang initirin nyo kay Lala Soto? Bait-bait nga ni ma'am eh. Bait pa nga yan eh. Kasi kung di mabait yan, matagal na suspendido. It's Showtime. At kung napanood nyo yung press conference, o dyan sa Senado pala, ano sabi ni Madam Chair Lala Soto? Marami nagsasabi sa kanila, ma'am, bakit suspension lang? Ma'am, bakit 12 days lang? Ma'am, baka pwedeng i-cancel mo na yung show. May mga nagsasabi sa kanyang gano'n, may mga bumubulong. Ano sabi ni Madam Chair? Wala. Hindi naman ganong klaseng tao si Madam Lala Soto eh. Alam, personalan to, dates. Trabaho lang. Actually, yun nga eh, di ba? Biruin nyo yan. Hindi siya bubota, hinayaan niya lang yung kanyang mga kasamahan dyan. Para walang issue.
Pero ito, may lalasoto Rizal pa. Ay, nako mga tulongges. So, yun lang po, update natin. Ayan po yung naging statement ng ABS-CBN. At ito na rin yung mga saloobin ng kanilang mga madlang people. Galit na galit, gustong manakit.